So hi guys, pag-usapan natin yung reasons kung bakit may mga nahack or nai-scam dito kay Popolive. So unang reasons kung bakit kayo nahack is dahil pinamimigay niyo yung personal information niyo sa ibang tao. Tita Laika. Pangalawa, bakit kayo nai-scam? Kasi mabilis kayo magtiwala or kaya nakikipag-trade kayo basta mataas lang yung level. Kagustuhan nyo talaga na mapalitan yung coins ninyo into points is kahit hindi nyo naman kakilala talaga tong user na to, is nakipag-trade na kayo kagad. Unang-una sa lahat, kapag kayo ay nakikipag-trade, dapat dun lang sa kakilala ninyo or trusted person ninyo. Siyempre, i-check nyo rin kung ka-agency ninyo, baka mamaya naman din po is nagpapanggap lang to na ka-agency ninyo. May mga user kasi na hindi nyo naman kakilala tapos lumapis sa inyo ng trading nag-go na kagad kayo. So napakadali nyo maniwala, uto-uto kayo. Kaya naman, kayo yung reasons din po kung bakit kayo na-scam at na-hack. Number 1 po, si Popolive ay meron po mga awareness na pinopost dito sa application na kung saan mababasa ninyo na nakalagay na do not disclose your personal information. May kita nyo rin po kung ang kausap ninyo is verified po. May makikita kayo sa may baba ng kanilang account na nakalagay na this user is not verified. At may kita nyo naman din po yung account na to kung verified po sila. Kung sakali po ang account nila ay meron pong blue heart. Yan po ang definition natin or patunay na sila po ay verified account. Pero kahit verified account po, minsan ay maaari po kayong ma-scam dahil baka mamaya itong kausap nyong account is na-hack po ang account nila. Meron din po mga notification na nakalagay na recently sa avatars ay may mga nanggagaya. Kaya naman po ugaliin natin magbasa. Ugaliin din po nating makaramdam at ugaliin din po nating gamitin ang ating mga utak. Kasi minsan din po kasi hindi natin pinapagana to. Kaya kayo na-scam at na-hack. So bakit nga po ba na-hack ang mga user na to? Kasi po binibigay nila ang personal information nila sa ibang tao. Login method ninyo, phone number, verification code, password, email address, pati yung code na sinasend sa email address ang lulupit ninyo, binibigay ninyo. Yung mga details na makikita nyo sa account and security, kayo lamang po ang dapat nakakaalam nito. Walang ibang tao, kahit sabihin yung kamag-anak ninyo or agent ninyo. Dapat po, hindi nyo pinamimigay ito. Meron din po mga ibang scenario na may mag-message sa inyo, nagpapanggap na gustong maging invited agent ninyo. And they are asking for your verification code. Which is kapag kayo ay nag-fill up as invited agent, hindi nyo kailangan ng verification code ng upper agent ninyo. Ang verification na dapat makuha nila or dapat ilagay nila dun sa link na pinasa ninyo is makikita nila sa kanilang account. So meaning po nun, as a upper agent, wala kayong ibibigay sa kanila na kahit anong verification code. Sinabi ko lamang din po ito kasi baka mamaya ma-scam or maloko kayo. Huwag kayong maniniwala din sa mga nagpapanggap na bibigyan nila kayo ng free coins. Hindi sila si Willie Revilla may para bigyan kayo ng free coins. Pangalawa, free VIP. Wala pong ganong rules si Popolive na free VIP. Huwag kayong ututo. At ang pagkakaroon po ng VIP ay pinipurchase po ito using by your account. Meaning po nun, kayo po mismo ang bibili ng VIP na yon, hindi ibang tao. Walang ibang taong pwedeng bumili ng VIP para sa inyo. Kaya huwag kayo maniniwala sa sabi-sabi na kaya nila kayong bigyan ng free VIP. Or kaya naman, nanalo po kayo ng free coins. May maniniwala sa mga ganon. Or kaya naman, nagpanggap na customer service. Number 1 po na masasabi ko sa inyo is pwede nyo pong i-check or i-verified po sa help button kung itong user na to is part of customer service. Dahil may mga user po na nagpapanggap na customer service, na kaya daw nila kayong bigyan ng coin seller badge, kaya daw nila kayong bigyan ng entrance effect, mga ganong kabalbalan na tanging utu-utulan talaga ang maniniwala. Pagkakaroon ng coin seller badge ay syempre kailangan agent kayo. Kung part kayo ng isang agency, host kayo ng isang agency, of course kailangan maging agent muna kayo. Hindi maaaring maging agent ang isang host na under ng isang agency. Kailangan munang i-release kayo at mag-register kayo as agent. Pangalawa, may puhunan po para magkaroon ng coin seller badge. Ang puhunan na kailangan nyo to have coin seller badge is $2,000 USD. Nagkakahalaga yan ng 100,000 piso sa peso. Saan kayo pwedeng bumili ng worth $2,000 USD?
ePay, USDT, sa mga coins seller na makikita mo sa coins trading top up 30%, or kaya naman po, meron kayong naipong points, exchange it into coins in one shot. So sana nintindihan nyo na hindi basta-basta nagkakaroon ng coin seller badge. May puhunan para dito. Kaya meaning nun, hindi dapat kayo naniniwala sa sabi-sabi na may nagme-message sa inyo na kaya nila kayong bigyan ng coin seller badge. Isa rin sa nakikita kong kumakalat na nagpapanggap ang ibang tao na kaya kanilang bigyan ng payroll agent. Ang payroll agent po ay ang mga user na nagsisend po ng money or withdrawal sa mga ibang host, kagaya sa mga local bank dito sa Pilipinas. Ang payroll agent is hindi po siya hiring. And to be part of payroll agent, guys, is kailangan kayo po ay isa sa top coin seller dito kay Popolive. Inuulit ko, wala pong hiring ng payroll agent, kaya huwag kayong ututo. So marami pong notification dito kay Popolive at nag-a-appear na beware of scams. So nasa inyo yan kung babasahin ninyo, iintindihin at uunawain. At kung sakali man po na kayo ay ma-scam or ma-hack, kailangan yung aksyonan po ito. Pag kayo ay na-scam, kailangan natin ng proof ng conversation ninyo na kayo po ay nag-trade sa user na to, user ID nila, like screenshot or screen recording, para maban po ito. Kapag naman po na-hack ang account niyo, ang una nyong gagawin is ipaban po muna ito, para na sa ganon hindi magamit sa kalokohan. Pangalawa, mababawi nyo naman po ito. In a way na kung saan, kailangan nyo gumawa ng new account, do face authentication, message on consult, account and security. And then send the details kung ano nangyari sa account niyo. And then wait for the reply of Popolive. They will help you to find new login method, alisin nila yung scammer or hacker dyan sa account niyo. Once na na-scam at na-hack kayo, that would be a lesson learned to you. Kasi magpapascam at magpapahack pa po ba kayo ng paulit-ulit? Wala naman kayo makukuhang corona para dyan. So itong vlog na to is justification na kung saan kapag kayo ay na-scam or na-hack, kasalanan nyo yun. Hindi kasalanan ni Popolive at lalong-lalong na hindi ko kasalanan. So tatandaan ninyo na account ninyo, protektahan ninyo. Okay? Pangalagaan ninyo. Kung naman po yung points and coins na meron kayo dyan, pahalagahan ninyo. So yun lamang po. If you have any questions regarding on Popolive, I'm doing live every 9 p.m. My user ID is 79170. WhatsApp number ko is displayed on my moments and ipopost ko rin po dito sa video na to. Kaya inuulit ko ha, huwag kayong magpapauto. Hindi po porket nagpanggap or nag-message sa inyo pretending to be Lily Cruz, maniniwala kayo. So if you have any questions and you want to watch some tutorials about Popolive, you can visit my YouTube channel, just search Tita Laika Vlog. And you can follow me on my other social media accounts, just search Tita Laika. So yun lamang po. Thank you for watching and see you on my next live. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.